Ang bilyonaryong ito ay malinaw na nakapasok sa bahay ng kapitbahay upang magnakaw. Ngunit binaliwala niya ang isang drawer na puno ng mga pulseres ng Cartier. Sa halip, pinuntirya niya ang fountain pen sa aklatan. Huwag kang magkamali. Marunong si Cooper pumili ng mamahaling bagay. Iyon ay isang limitadong edisyon na Montblanc fountain pen, 15 lang ang ginawa sa buong mundo. Ang limitadong edisyong ito ay gawa sa 18 karat na pink gold. Ito ay pinalamutian ng cognac-colored diamonds, at ang nib ay sinasabing mas makinis pa kaysa sa mga gulong ng Rimowa luggage. Marahil dahil sobrang saya, aksidenteng nahulog ni Cooper ang pen sa sahig. Ang bagay na ito ay walang gaanong isyu. Pulutin lang dapat, ngunit nakalimutan niya na siya ay 50 taong gulang na. Dagdag pa ang lumang pinsala sa kanyang likod, dahil sa pagkakadapa ito, pansamantalang hindi makagalaw si Cooper. Walang magawa, si Elena na nasa labas na tagabantay ay kailangang pumasok. Ayon sa naunang pagsisiyasat, sa loob ng 2 oras, babalik ang may-ari ng bahay. Kung hindi makaalis si Cooper, kailangan nilang magpaliwanag. Bakit siya nakahiga sa aklatan ng may-ari? Ngunit si Elena ay maliit ang pangangatawan, hindi niya kayang buhatin si Cooper. Kailangan nilang humanap ng tulong. Oh, sige, ano ito? Ipapaliwanag ko mamaya. Pwedeng tulungan mo akong tumayo. Tinawagan ni Cooper ang matalik niyang kaibigan na si Bonnie. Kahit na ang pagnanakaw na ito ay hindi marangal. Ngunit siya ay pinagkanulo ng matalik na kaibigan at pinaalis sa kumpanyang pinaglingkuran niya habang buhay. Sa pagtuntong sa gitnang edad, napilitan si Cooper na magnakaw upang mapanatili ang marangyang anyo sa labas. Dumating na sa ganitong punto ang lahat, kailangang ihatid ni Bonnie si Cooper pauwi. Sa totoo lang, hindi pa gaanong katagal. Dati ay may pagkakataon si Cooper na bumalik sa kumpanya, ngunit ngayon, sa bawat pagnanakaw, kumikita siya ng $10,000, tiyak na mas mabuti kaysa sa magtrabaho para sa iba. Medyo nagulat si Bonnie na sa isang trabaho ay kumita siya ng higit sa 100,000. Narinig ko, pati ako ay naakit. Salamat sa pagsundo sa akin, Gago. Maraming salamat. Sa totoo lang, mas naging maayos ang lahat kaysa sa inaakala ko. Dahil sa pinsala ni Cooper, ang plano ng dalawa ay kailangang ihinto muna. Kinaumagahan, nagising si Cooper na mag-isa sa kama. May isang sandali na labis niyang namiss ang asawa at mga anak. Ngunit ang buhay ay may pakinabang at may kapinsalaan. Walang mas makapagpapamulat sa iyo ng iyong kalungkutan, kaysa sa oras na kailangan mo ng tulong upang makaahon mula sa kama. Pagkatapos uminom ng ilang pain reliever, tiniis ni Cooper ang sakit ng likod at lumabas ng bahay. Ngayong araw, may lakad siya kasama ang mga kaibigan para magsana. Noong una, kapag nagkikita sila, ang pinag-uusapan, kung hindi babae, ay masarap na alak. Ngunit ngayon, napag-usapan na kung anong gamot ang iniinom, anong injection ang ginagamit. Sa unang pagkakataon, hinarap ang paghina ng katawan. Naramdaman ni Cooper na kailangan niyang tanggapin ang pagtanda. Sa kanilang kwentuhan, binanggit ng ilan si Sam, ang dating nanakit kay Cooper. Umupa siya ng magaling na abogado. Pagkatapos magbayad ng malaking piyansa, pinalaya siya mula sa kulungan. Sabihin pa, kamakailan lang ay naging real estate agent siya. Matagumpay na naibenta ang isang mega mansion na nagkakahalaga ng $10 milyon. Sa isang transaksyong ito lamang, kumita si Sam ng ilang milyong dolyar na komisyon. Ganyan ang Amerika. Akala ko ang kaibigan mo ay may ibang pakay, pero biro lang. Lahat ng naroroon ay nakatanggap ng imbitasyon sa party ng may-ari ng mansion upang batiin ang bagong bilyonaryong kapitbahay na lumipat. Pagkatapos maligo, umuwi na ang bawat isa. Si Nick lang ang pumunta para mag-comment sa isang laro ng NBA. Nakikita ang kaibigan na matatag na nagsasalita sa telebisyon, sa kanyang puso. Nakaramdam si Bonnie ng panghihinayang. Sa kasalukuyan, siya ay namamahala ng mga pondo para sa mayayaman sa lugar, kahit hindi malaki ang kita, ngunit bawat taon ay hindi bababa sa ilang daang libong dolyar. Gayunpaman, ang kanyang biyenan ay isang Koreanong tycoon. Ang perang ito ay wala sa paningin niya. Sinisikap ng kanyang asawa na hikayatin si Bonnie na sumali sa pamilyang negosyo upang tumulong, ngunit hindi niya matiis ang mukhang nagkakawang-gawa ng kanyang biyenan. Sa kasamaang palad, makalipas ang ilang araw, nagbalita ang kanyang asawa na siya ay buntis. Bukod sa kagalakan, biglang nakaramdam si Bonnie ng matinding presyon. Ang lolo ng bata ay isang tycoon. Kung ayaw niyang maliitin, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang kumita ng pera. Ang bagong kapitbahay ay isang oportunidad. Siya ay nasa industriya ng pagpapadala, bilyones ang daloy ng pera bawat taon. Sa sobrang karangyan ng party, kitang-kita na hindi siya salat sa pera. Ngunit si Owen, ang pag-oorganisa ng party na ito ay hindi upang magyabang, kundi upang palawakin ang kanyang network at resources. Ang mga mayayamang naroroon ay ganoon din. Sa labas, masaya silang nagtatawanan, ngunit sa totoo ay tahimik na nagmamasid. Sino ang maaaring samantalahin? Sino ang hindi karapat-dapat na makilala? Si Cooper lamang ang eksepsyon. Pinalibot niya ang kanyang mga mata sa buong bahay. Mukhang nag-iisip kung may pagkakataon na gumalaw. Siya at si Owen ay may isang bagay na magkapareho.
Pareho silang may anak na babae na nasa mapaghimagsik na edad. Pagkatapos ng ilang pakikipagbati, hinanap ni Owen si Nick. Sinabi na nais mamuhunan sa gym ni Nick. Nagsusumikap na magbukas ng chain sa buong bansa. Si Bonnie ay nasa tabi at gustong sumali. Sinabi na gusto rin niyang sumali, ngunit binaliwala siya ni Owen. Sa party ni Owen, puro mamahaling alak ang ginamit. Nang dumating ang gabi, maraming bisita ang lasing na. Isang mayaman na ginang ay nakatayong hindi matatag. Aksidenteng nahulog sa pool. Nang makita ang bahagyang awkward na atmosfera, bilang may-ari ng bahay, kusang kailangang magsalita si Owen ng ilang mga salita. Laging may sandali sa bawat party, kung saan responsibilidad ng host na magpasya kung ang gabi ay tapos na, o ito ay nagsisimula pa lamang. Magaling, Owen, gumamit ng napakatusong paraan upang pag-aani ng pag-aalinlangan, at itinaas pa ang atmosphere ng party sa bagong climax. Si Cooper, na nakatayo sa tabi, ay nadrag din. Hinayla niya ang dating asawa at itinapon sa pool. Pagkatapos, hindi pinansin ang sugat sa likod at dumiretso sa pagtalon. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, si Cooper ay naglakad ng pagod patungo sa apoy. Palihim na lumapit si Bonnie sa pera. Lahat ng perang ninakaw niya ay marumi. Kung gusto mong gamitin ito ng legal, tiyak na kailangan ng mga espesyal na koneksyon, di ba Bonnie? Hindi mapagkakatiwalaan si Owen, kaya napilitan siyang humingi ng pagsali. Sumali sa grupo ng magnanakaw ni Cooper. Para kay Bonnie ito, ang pagsali ay isang masamang ideya sa nakaraang taon. Bumisita sila sa 14 na mayayamang kapitbahay sa paligid, ngunit hindi pa sila nahuhuli. Sa bawat operasyon, si Cooper ay nakakakuha ng $10,000 hanggang $20,000. Ngunit ang baguhan na si Bonnie ay nagtanong ng isang napakahalagang tanong. Paano ninyo patutunayan ang kita? Bakit kailangan nating patunayan ang kita? Ilan sa atin ay nagbabayad ng buwis? Ako ay nagbabayad ng buwis. Sa totoo lang, hindi mali si Bonnie. Ang kasalukuyang kita nila ay ganap na ilegal. Hindi pwedeng palaging gumamit ng cash kapag namimili. Kapag may nakatuklas, tiyak na maakit ang atensyon ng tax authorities. At nagkataon na may kilala ka na makakatulong na labhan ang perang ito. Magkano ang fee? Hindi ko alam. Siguro mga 20%. 20% ba? Anong kalokohan ito? Magnanakaw na ganyan? Galit na sabi ni Elena. Ito ay mga perang pinaghirapan mong kit-in. Iba ay isang galaw lang. Mawawala ang 20%. Hindi mo talaga matanggap. Ngunit malinaw na. Mas malayo ang pananaw ni Cooper. Pinaayos niya kay Bonnie na makipagkita sa broker na iyon. Tingnan kung maaaring makipag-negotiate muli sa hatian. Ang lalaking nagngangalang Sutter. Hindi siya magtatanong tungkol sa pinagmulan ng kita ni Cooper, kundi magbibigay lamang ng serbisyo ng paglalaban ng pera. Ipadala mo ang pera sa aking cryptocurrency exchange sa ngalan ng isang financial company. May ilang e-jump tools na ginagamit ako, mixing at bridging na napatunayan na upang itago ang pinagmulan ng pera. Sa huli, mag-i-issue ka ng invoice sa akin mula sa isang LLC na itinatag mo. Ang kumpanyang binanggit niya rito, sa totoo lang, ito ay isang consulting company. Nang makita kung gaano kapropesyonal ang kausap, si Cooper ay muntik nang maniwala. Muntik nang maniwala si Cooper, hanggang sa makita nila ang electronic ankle bracelet. Hitman. Ang lalaking ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Makakaisip ako ng ibang paraan. Hindi naman nagmamadali si Cooper. Noong nakaraan, noong nagtatrabaho pa siya sa kumpanya, lagi siyang may tawag sa telepono at walang tigil sa pagtanggap ng bisita. Ngunit ngayon, kailangan lang niyang mag-enjoy sa buhay ng maayos. Isa sa mga pribilehiyo ng pagiging magnanakaw, ay walang tumatawag para sa legal na trabaho. Ang pagpapaputi ng kita ay malinaw na nangangailangan pa ng kaunting oras. Ngunit kailangan pa rin kumita ng pera. Itinoon ni Cooper ang atensyon sa bagong kapitbahay na si Owen. Kakalipat lang niya, wala pang oras mag-install ng security system. Elena, sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa mga butler, nalaman niya, bukas pa darating ang yaya ni Owen para magtrabaho. Kaya sa ngayon, walang tao sa mansyon. Maaari nilang kunin ang kahit anong gusto nila, ngunit si Cooper ay napaka-particular. Hindi niya pinansin ang mga likhang sining sa dingding, na nagkakahalaga ng $10 million at tumutok sa mga lumang libro sa bookshelf. Kahit na ang haba ng kasaysayan ng Amerika ay ilang daang taon lang, ngunit hindi iyon nakakaapekto sa halaga ng mga ito. Ang aklat na The House of Mirth, ni Edith Wharton, unang edisyon na may pirma, nasa perpektong kondisyon na may tinatayang halaga na hanggang $150,000 sa mga auction. At hindi pa ito ang kanyang obra maestra, iyon ay dapat ang The Age of Innocence. Ang aklat na iyon ang nagpasikat sa kanya bilang unang babaeng nanalo ng Pulitzer para sa fiction. Pulitzer para sa fiction. Kahit na walang saysay iyon sa mga collectors na tulad ni Ash. Si Ash, na halos tiyak na hindi pa nagbubukas ng libro para basahin. Ang mga librong ito ay binili ng maramihan, malamang ng isang interior designer. Isa lamang itong paraan para palamutihan ang bahay, sa pamamagitan ng mga ari-arian na kumikita.
Inakala ni Cooper na ang pagnanakaw na ito ay tulad ng mga nauna, ngunit hindi niya inaasahan na nang umuwi siya sa kanyang apartment noong hapon na iyon, natuklasan niya na may isang hindi imbitadong bisita sa bahay. Ang kausap ay ang may-ari ng aklat na The House of Mirth, ang bilyonaryong si Owen. Nakita niya na dahan-daang kinuha ni Owen ang kanyang telepono at ipinakita kay Cooper ang isang video mula sa surveillance camera. Wala akong alam. Sabihin mo ulit. Gayunpaman, hindi pinili ng kausap na tumawag sa pulisya. Sa halip ay kusa siyang pumunta sa bahay ni Cooper. Ipinapakita nito na may puwang pa para sa negosasyon. Ang kahilingan ni Owen ay napakasimple, kapitbahay naman tayo, kailangan lang ibalik ni Cooper ang mga ninakaw na bagay, at magpapanggap siyang walang nangyari. Mabuti na lang, 2 araw pa lang ang lumipas. At saka, ang ninakaw ni Cooper ay isang lumang libro, malamang hindi madaling maibenta. Ang libro ay nawala na, naibenta na sa isang kolektor. Anong sinasabi mo? 2 araw mo lang itong itinago sa akin. Mahusay akong magtrabaho. I'd manda mo ako. Wala nang magagawa si Cooper kung hindi maibigay kay Owen. Isang maayos na paliwanag, kung hindi ay huwag ka nang umasa na, makikihalubilo sa mayayaman. Dahil naawa siya sa sinabi mo, si Ate Lo sa wakas ay nangako na tutulong. Sa wakas ay nangakong tutulong, ngunit tiyak na hindi na mabibili pabalik sa orihinal na presyo. Magkano ang laman? $100,000, yung binigay mo lang, di ba? Hindi sapat yan. Naibenta ko na ito sa halagang $200,000. Natahimik si Cooper. Totoo namang kumita siya ng malaki sa pagnanakaw, ngunit malaki rin ang gastos. Saan siya kukuha ng $100,000? Ang tanging magagawa ni Cooper ay mag-isip kung paano makakalap ng pera bago siya makulong. Dahil ang pagnanakaw ay nangangahulugan ng pagkasira ng pamilya. Sa unang pagkakataon na naisip mo, ang kasamang babae ay kinasusuklaman mo. Elena, normal lang na pareho kayong maghati-hati sa 50%. Sa kanya, tiyak na may malaking pera pa siyang natitira. Pero si Elena ay abala sa proseso ng pagiging mamamayan ng Amerika. Kaya naman gumastos siya ng malaki para matugunan ang lahat ng kondisyon. Tulad ng sabi sa online bago maging isang tunay na Amerikano, kailangan munang sumumpa ng katapatan. Pero kahit nakuha na ang pagkamamamayan, ang kalagayan ni Elena ay hindi naman nagbago. Siya pa rin ay isang katulong sa mayayamang pamilya. Ang American Dream ay isang tabing lamang para sa matibay na dibisyon ng uri. Nang gabing iyon, nagkita sina Cooper at Elena sa harap ng bahay. Bumili siya ng isang Cartier bracelet bilang regalo para sa kanyang pagkuha ng pagkamamamayan. Kahit sa nakaraang nakawan, malinaw na sinabi ni Elena na ayaw niya ng bagay na itinuturing na simbolo ng mayayamang babae. Pero nakita pa rin ni Cooper ang pagnanasa sa puso niya. Sino ba naman ang hindi magnanais na malampasan ang hangganan ng uri? Sa wakas, tinalikuran na niya ang paghiram ng pera hanggang kinabukasan. Kinuha ni Cooper lahat ng pera sa bahay at pumunta sa restaurant kung saan nag-set si Sister Lou. Pero nang makita niya ang kliyente, lubos siyang nagulat. Ano ito? Ako ang bumibili, Cooper. Malinaw na niloloko siya. Pero naguguluhan siya kung bakit ang negosyo ng iba ay bilyon-bilyon. At niloloko siya ng ganito. Para lang ba sa kasiyahan? Ngumiti lang si Owen. Siyempre hindi siya ganoon ka-free. Ang pag-target kay Cooper ay dahil lamang sa kanyang dating propesyon. Gusto kong maglipat ng pera sa isang hedge fund. Sa madaling salita, mayroon siyang $400 milyon na cash at umaasang makakahanap ng mapagkakatiwalaang tagapamahala. Pero ang punto ay, dahil si Owen ay nasa shipping industry, madalas siyang may kinalaman sa maraming bansa. Napasama siya sa blacklist ng financial sector. Sa teorya, hindi siya pinapayagang mamuhunan sa anumang pondo kung ayaw ni Cooper na makulong dahil sa pagnanakaw, kailangan niyang tumulong. Namalutas ni Owen ang problemang ito. Pero walang pagpipilian si Cooper. Nag-research siya online tungkol sa financial crimes. Kapag nahuli, mahaharap siya sa minimum na sentensyang 25 taon. Gayunpaman, ito rin ay isang pagkakataon. $400 milyon iyon. Maaaring gamitin ito ni Cooper para bumalik sa financial world. Habang nag-aalangan pa si Cooper kung ano ang pipiliin, biglang may malakas na katok sa pinto. Puno ng pagdududa, pumunta siya sa pinto. Biglang sumugod ang isang grupo ng pulis. Pumasok, Andrea. Cooper, arestado ka dahil sa burglary at grand larceny. Hindi ito sa iyo kung hindi mo ito kayang ingatan. O baka panaginip lang ito. Pero nang makita ang anak na babae na mahimbing na natutulog sa tabi, sa kanyang puso ay may sagot na. Magnakaw man o makipagkompromiso, ang orihinal na layunin ni Cooper ay protektahan ng pamilya. Kinaumagahan, nakipagkita si Cooper kay Owen sa golf course. Pumayag siya sa kanyang kahilingan, pero sa kondisyon na dagdagan ng investment sa $1.10 bilyon. Sa ganitong paraan, masasamantala niya ang butas sa regulasyon ng pondo para makaiwas sa pagsusuri ng Department of Finance. Kung magtagumpay ang investment sa pondong itinuro ni Owen, agad niyang bawiin ang kapital. Pagkatapos, ibalik ang $700 milyon na sobra sa kanya. Alam mo, kukuha ako ng 4% management fee.
Para sa iyo, ang fee mo ay hindi kita ibibigay sa pulis. Pag-uwi ni Cooper ng gabi, nag-ayos siya ng ilang personal na bagay. Kamakailan, nakilala ng kanyang anak ang anak na babae ni Owen. Pareho silang bata, mabilis umusbong ang pag-ibig. Pero ang problema, mayroon pa siyang dating kasintahan. Hindi pa sila opisyal na naghihiwalay. Medyo nahihiya ang bata, gustong mag-text ng sorry sa babae. Ang paghihiwalay ay dapat harap-harapan. Lagi ba? Oo. Kahit mag-date o makipaghiwalay, pareho ang patakaran. Anong patakaran? Huwag kang maging gago. Dahil naaprobahan na ang partnership nila ni Owen, isinuot niya ang kanyang pambihirang suit. Pansamantalang kinalimutan ang pagkatao ng isang magnanakaw at kriminal. Bilang isang dating miyembro ng financial elite, si Cooper ay palaging itinuturing ang pagnanakaw bilang paraan lamang upang mabuhay. Sa totoo lang, hindi niya ito tunay na tinanggap, pero kahit mabilis siyang makibagay sa mundong ito, ang kanyang isip ay laging nananatiling alerto. Ngayon, pareho silang nakaupo sa iisang hapagkainan. Masayang nag-uusap, hindi dahil siya ay kinilala ng iba, kundi dahil hawak niya ang $1.10 bilyon. Ang asensya ng mga antas ng lipunan ay ang palitan ng interes. Gusto ng middle class na umasa sa mga makapangyarihan para bumalik sa magandang buhay. Ngunit sa huli, nagiging kasangkapan lamang sila ng krimen. Cooper, sa wakas, bumalik ka sa lugar kung saan ka magaling. Ngunit sa pinaka-nakakahiyang pagkatao, pagkatapos opisyal na bumalik sa financial world, hindi rin nakalimutan ni Cooper ang kanyang dating trabaho. Ayaw niyang isali si Elena dito. Wala naman siyang maitutulong. Bukod pa, kahit may $400 milyon siya sa bulsa, ayaw maglabas ni Owen ng kahit piso para sa management fee. Kailangan pa rin niyang umasa sa pagnanakaw para mabuhay. Ang pamilya sa kapitbahay ngayon ay hindi basta-basta. Isang pares ng binoculars lang na hindi naman kapansin-pansin sa istante. Nang ibenta sa second-hand market, nakuha na ang $10,000. Pero ito ay pampaganya pa lang. Mas mahal ang camera sa tabi. Hindi kailanman itinuring ni Cooper ang sarili na magnanakaw. Tumutulong lang siya sa mga kapitbahay na mag-liquidate, alisin ang mga hindi ginagamit na ari-arian. Binuksan niya ang toolbox. Titingnan kung may treasure sa loob. Biglang nag-vibrate ang phone. Gusto sana ni Cooper na pigilan si Owen, maghintay matapos ang pagnanakaw bago tumawag ulit, pero sobrang excited ang kabilang linya. Ano bang ginagawa mo sa pera ko? Kung wala ka dito sa loob ng 15 minuto, ipapadala ko na. Sira na ang buhay mo. Nang biglang binaba ni Owen ang tawag, wala nang choice si Cooper. Napalingon na lang kay Elena para magpaalam. O kaya, balik na lang para sa susunod na pagnanakaw. Makalipas ang 10 minuto, nagmamadaling pumunta si Cooper sa bahay ni Owen. Sobrang gulo ng bahay. Hindi inaasahan ni Cooper na si Owen ay, nang makita siya, mukhang walang alam. Agad na ipinaliwanag ni Cooper ang plano. Ang Owen Investment Fund. Target ay sikat na mahigpit ang pagsusuri. Tsaka ang namamahala ay dating boss ni Cooper. Kung siya ang lalapit, tiyak na tatanggihan. Kaya, sinadya ni Cooper na umiwas para isipin nila na makakamis sila ng malaking deal. Kapag nakaramdam sila ng panganib, saka lang sila lalapit. Narinig ito ni Owen, tumawa at tinawag na ninja, si Cooper. Pinilit siyang uminom, pero tumanggi si Cooper sa totoo lang. Wala namang pakialam si Owen kung sincere ba si Cooper. Basta hawak niya ang kahinaan ni Cooper. Naniniwala si Owen na hindi siya magtatraidor. Kahit walang management fee mula kay Owen, si Cooper ay may hawak na lagpas $1.10 bilyon, kaya, ibenta ang mga Reg Along natanggap sa mga dinner parties. Sapat na para mabuhay. Ngayong pagkakataon, si Cooper, dinala pa ang original packaging. Nag-alala si Chilo at nagtanong. Pinagkatiwalaan si Chilo. Inamin ni Cooper na binablockmail siya ng isang client, at sana matapos na lahat para makuha ang video, na nag-record ng pagnanakaw. Narinig ito ni Chilo, umiling at sinabing ang blackmail ay parang pagnanakaw din. Walang hanggan ang beses na makokontrol ni Owen si Cooper, dahil pumipili siyang magtiis at makipagkompromiso. Kapag hinarap ni Cooper ang consequences, kahit ang panganib ng pagkabilanggo, doon lang talaga matatapos ang blackmail. Kung patuloy siyang umiiwas, mananatili siyang kontrolado ni Owen at lalo pang malulubog sa kasalanan. Simula nang tanggihan niya ang alok ng admission mula sa Princeton, ang anak niya ay laging nasa bahay. Sabi niya gusto niyang makatakas sa plano ng magulang sa kanyang buhay. Pero kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa future, hindi pa niya alam. Ang ibang kaklase ay nag-uusap na kung anong course ang kukunin sa college, kung anong club sasalihan. Si Tori naman, hindi makasingit sa usapan. At sa ibang lugar, ang ex-wife ni Cooper na si Mayo ay sobrang nalulungkot lately. Dahil sa menopause, gabi-gabi siyang pinagpapawisan ng sobra. Kaya pagkagising sa umaga, unang ginagawa niya ay maligo at palitan ang kumot at bedsheets. Inilalagay ang marumi sa washing machine. Pagkatapos maayos ang kama,
saka siya makakatulog ng mahimbing. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nasagot na ang paghihintay ni Cooper. Pinapanta ng dating boss ni Cooper ang secretary nito. Inimbitahan si Cooper sa opisina para personal na pag-usapan. Isa pang bagay, dati, dahil sa pag-inom kasama ang secretary na ito, kung nagkataon, napunta si Cooper sa pagiging magnanakaw. Dapat kong gawin iyan sa susunod, dahil effective ito para sa iyo dati. Nagkunwari si Cooper na nag-aatubili, pumayag lang daw dahil sa sekretarya, pero hindi niya garantisado ang magiging resulta. Nang magkita, sinabi ng boss na personal at business ay magkaiba. Basta mag-invest si Cooper, lahat ng request ay pwedeng pag-usapan. Itinago ni Cooper ang pinagmulan ng pera, at ayon sa utos ni Owen, hiniling na ay invest sa fund na may pinakamataas na kita. Pero tumanggi ang boss, dahil hindi pa lubos ang tiwala. Nagkunwaring aalis si Cooper, ayon sa plano. Pagkatapos ng 25 taon sa kumpanya, alam niya ang mga trick dito, kaya tuluyang pumayag ang boss. Pinigilan siya. Ibig sabihin, successful ang money laundering plan. Lalong nalubog si Cooper sa legal risks, at hindi sinasadyang nakatulong sa dalawang nasa likod na kumita. Sinabi ni Cooper kay Owen na tapos na ang lahat, at hiniling na burahin ang video ng blackmail. Tumanggi si Owen. Sabi niya sa panahon ngayon, kahit burahin ang video, maaaring ma-restore. At saka, $400 million ay simula pa lang. Marami pang perang kailangang labhan. Ngayon, pareho na silang nasa iisang bangka. Wala nang atrasan si Cooper. Nang ibenta niya ang kaluluwa at nawala ang limitasyon, halos hindi na makabalik. Kahit na matagumpay niyang na-handle ang dating boss. Pero bago ang official investment, kailangan pa nilang mag-propose sa mga major shareholders ng fund. Kapag pumayag ang kabilang partido, saka lang pwedeng pirmahan ang kontrata. Sa daan patungo sa yate, naalala ni Cooper ang isang joke sa mundo ng mayayaman. Kung gusto mong malaman ng iba na sobrang yaman ka, huwag bumili ng malalaking gold chain na walang silbi. Ang elite ng US ay puro yate ang binibili. Dahil ang entry level nito ay $3 million na. Pero ang may-ari ng yate na pupuntahan ni Cooper ay isang bilyonaryang babae. Kahit na ang lahat ng yaman niya ay galing sa pamilya. Minana, pero kayang protektahan ang yaman na ito. Patunay na hindi siya simpleng tulad ng itsura. Sobrang, nasa kanya ang daan-daang milyong kapital, at single pa siya. Malinaw na isa siyang rare, hard to find golden bachelor. Pero simula noong siya ay naloko, mas naging maingat na siya sa mga relasyon. Gayunpaman, ang kanyang natatanging aura ay hindi sinasadyang nakuha ang atensyon ng babaeng may-ari ng yate. Chris, habang ang dating boss ay abala sa pag-enjoy ng masasarap na pagkain sa party, si Cooper ay nagkaroon din ng isang romantikong gabi, ngunit ang hindi inaasahan ay, kinaumagahan, nakatanggap siya ng balita mula sa tagapagsilbi. Hindi maganda ang balita, marahil dahil sa sobrang saya kagabi, at dahil na rin sa edad ng boss, kaya hindi sinasadyang nakainom siya ng maraming gamot, at ngayon kahit anong gawin ay hindi na siya mapakali. Hindi ako magre-relax, anak, naging lila na ang aking. Eto, sa tulong ng doktor, sa wakas ay nakaligtas din ang dating boss. Maliit na insidente lang iyon, hindi makakaapekto sa susunod na meeting. Sa madaling salita, si Cooper ngayon ay naghahanda na mag-invest ng 400 milyon sa isang pondo na pinamamahalaan ng boss, at si Chris ang pinakamalaking investor ng pondo. Dahil napakataas ng return ng pondo, kaya sa tuwing may malaking investment, kailangan niyang makipagkita sa investor para masiguro na hindi sila kikita ng mabilis at agad na bawiin ang puhunan. Bukod dito, curious din siya kung paano noon si Cooper ay napunta sa mahirap na sitwasyon dahil sa boss na ito. Hindi ba siya galit sa kanya kahit kaunti? Kung ginawa ni Jack sa akin ang ginawa niya sa iyo, maghanap ako ng paraan para mag-higanti, hindi magbigay sa kanyang kumpanya ng management fee. Mula sa isang investment na siyam na digit, pagkatapos ng ilang pag-aatubili na pagpapaliwanag, sa wakas ay nagkasundo ang dalawang panig, basta si Cooper ay mangako na ito ay isang pangmatagalang investment. Papayag si Chris na papasukin ang kabilang partido. Katatapos lang ayusin ang money laundering para kay Owen, ngayon naman ay may problema ang pera ni Cooper. Dati, para malinis ang maruming pera na nakuha mula sa pagnanakaw, si Bonnie ay nag-transfer ng pera sa gym ni Nick. Nagplano silang linisin ito sa pamamagitan ng membership at benta. Pero sa kasamaang palad, tinanggap ni Nick ang investment ni Owen. Gusto niyang magbukas ng maraming branch sa ibang lugar. At bago tumanggap ng malalaking investment, ang kumpanya ay kailangang sumailalim sa masusing investigasyon. Kaya ang lahat ng cash ni Cooper at Elena ay na-freeze sa account ng kumpanya. Kahit sa isang banda ay tinutulungan ni Cooper si Owen sa money laundering. Sila ay itinuturing na nasa iisang panig. Pero may sarili ring alalahanin si Cooper. Palagi siyang naghahanap ng paraan para umatras kung sakaling mahuli siya ng kabilang partido. Kung mahuli siya,
hindi na siya makakatakas kay Owen. Pero si Elena ngayon ang mas nag-aalala. Ibinigay niya lahat ng pera kay Bonnie, ngunit ang kanyang kapatid ay hindi siya pinayapa, nasangkot sa krimen at nahuli ng pulis. Para makalabas, kailangan magbayad ng $50,000 bail. Kahit na, kapatid pa rin siya, at sa kawalan ng pag-asa, napilitan siyang umutang sa ilalim ng lupa na may mataas na interes. Pero ang batang ito ay tunay na walang pagkatao. Paglabas pa lang ng kulungan, agad siyang nag-empake. Tumakas at iniwan kay Elena ang lahat ng problema. Ito ay hindi biro, at sa ibang pangyayari, nakatanggap din si Owen. Nang balita na ang investment fund ay naayos na, balak niyang hanapin si Cooper para magdiwang ng marangya. Ngunit hindi inaasahan na nakatanggap ang kabilang partido ng tawag. Okay lang, namatay ang tatay ko. Si Cooper ay hindi anak ng isang tycoon. Ang kanyang ama ay isang napakaordinaryong tao. Ngunit siya lang sa buong mundo ang nakakaintindi at sumusuporta sa kanya nang walang hinihintay na kapalit, at siya rin ang taong handang tumulong sa kanya nang walang kondisyon. Malapit nang matapos ang libing, natagpuan ni Cooper ang isang bowling ball sa dressing room. Noong bata pa siya, iyon ang paboritong libangan ng pamilya. Pumunta siya sa bowling alley at nagkataong nakakita ng isang babae na medyo pamilyar. "Kumusta? Nakita kita sa sementeryo." Lumalabas na siya ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Magkakilala na sila ng mahigit 10 taon, ngunit ang ina ni Cooper ay hindi alam. Mula sa babae, nalaman ni Cooper ang isang ibang bahagi ng kanyang ama. Dati, akala ni Cooper na ang kanyang ama ay isang ordinaryo at walang kwentang tao. Sa bahay, lagi siyang pinapagalitan ng kanyang ina. Hindi siya kumita ng malaking pera. Ang buong buhay niya ay parang nauwi sa pagkabigo, pero hindi niya inaasahan na ang ama na kanyang hinuhusgahan ay may parehong pag-iisip tungkol sa kanya. Ang kanyang anak, si Cooper, ay hindi masaya. Kahit na dati ay kumikita siya ng daan-daang libong dolyar bawat taon, hindi pa rin siya masaya. Ang matandang ama ay talagang laging nababahala tungkol dito. Pero napagtanto niya na wala siyang magagawa para. Kaya may mga bagay na kapag ikaw na mismo ay naging magulang, at naranasan ang mga katulad na bagay, saka mo lang mauunawaan ang nararamdaman at sakripisyo ng kabilang partido. Ngunit madalas, sa oras na ito, ang mga magulang ay wala na. Natapos ang libing, at muling naging abala si Cooper sa trabaho. Pero ang ina at anak sa bahay ay tila hindi mapakali. Muling party ng kaklase ni Tori, at may isang lalaking estudyante na nagkagusto sa kanya. Mag-iinom sana sila nang harangin sila ng isa pang lalaki. Pasensya na sa pagharang, kailangan kong magmaneho pabalik, buti na lang mag-reverse lang. Hindi naman magtatagal. Pero sa mga party ng kabataan, ang hindi nawawala ay alak, at si Tori ay tinanggihan ng acceptance letter mula sa Princeton hindi pa katagal. Kasalukuyang nawawala ang direksyon ng batang babae. Kung uminom ka, huwag magmaneho. Kung nagmaneho ka, huwag uminom. Kahit mag-reverse lang, hindi pwede. Pero hindi inaasahan na may pulis na nagpapatrol. Nagkataon lang, ang nanay ni Mayo ay nahuli din ng pulis at dinala sa presinto. Pero ang kaso niya ay hindi pagmamaneho ng lasing, kundi illegal entry. Ang totoo, hindi naman komplikado ang pangyayari. Ang kapitbahay ni Mayo ay may aso, pero ayaw nilang Italian ito. Hindi nila itinali, kaya ang aso ay umiihi at dumudumi kahit saan sa bakuran. Desidido si Mayo na pulutin lahat ng tae na iyon. Pagkatapos, ipinakit at itinapon mismo sa harap ng bahay ng kapitbahay. Dahil dito, nagsimula ang alitan. Ang kapitbahay ay nagpatawag ng mga manggagawa. Balak nilang magtayo ng pader sa gitna ng likuran, para water under the bridge. Pero, si Mayo ay isang manunulat na nangangailangan ng tahimik na lugar para sumulat. Ang ingay ng pagtatayo ng pader ay malaking sagabal sa pagsusulat niya, at hindi sinasadya o sadyaman, naglagay ang mga manggagawa ng portable toilet sa bakuran, para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Inisip ni Mayo na ito ay paghihiganti ng kapitbahay. Para gumanti, sa udyok ng kanyang hipag, nagdesisyon siyang itulak ang portable toilet na ito palayo. Nagdesisyon siyang itulak ang portable toilet na ito palayo, para maranasan ng kapitbahay ang nakakadiring amoy na iyon. Pero hindi nila inaasahan na ang portable toilet ay sobrang bigat. 2 tao ang nagtulak ng matagal, pero konti lang ang galaw. Ilang 10 sentimetro lang ang naalis. Ang hipag, hindi na nakatiis, kaya sinipa na lang ng malakas. Sa totoo lang, kung natamba ang toilet, okay na rin iyon. Pero biglang nagliwanag ang ilaw ng bahay ng kapitbahay. Malinaw na narinig nila ang malakas na ingay sa bakuran. Si Mayo, dahil sa sobrang kalasinggan, ay hindi agad tumakbo palayo, hanggang sa bumukas ang ilaw, saka lang siya nagising sa kanyang kalagayan at nagmamadaling tumakbo. Pero ang mag-asawang kapitbahay ay direktang tumawag sa pulis para arestuhin si Mayo. Ang tanging pag-asa nila ngayon ay si Cooper, na wala namang kamalay-malay sa nangyayari. Inimbitahan siya ni Owen na pumunta sa Hamptons, para dumalo sa isang high society party. Malinaw na sinabing puro lalaki lang, pero isinama ni Bonnie ang kanyang buntis na asawa. Matapos ang ilang formal na pagbati,
Sumakay na sila sa helicopter na inihanda ni Owen. Ang Hamptons ay sikat sa matinding traffic, kaya mas maginhawa kung may helicopter. Ang mansion na inihanda ni Owen ay talagang kahanga-hanga. Ang iconic na Haverford Estate ay itinayo sa isang lupa, na may lawak na 2 ektarya sa prime location sa harap ng Sagaponack Beach. Para makuha ang estate na ito, nagbayad si Owen ng kabuoang $12 million. Pagkatapos, doble pa ang ginastos niya para gawing modernong mansion ang estate. Pero hindi pa sila matagal sa mansion, may abogadong dumating para mag-ulat na may grupo ng FBI na naghihintay sa labas para sa grupo ni Cooper. Dahil sila ay mga ordinaryong middle class, tulad ng mga ordinaryong tao na bihirang makaharap ang pulis. Kaya't huwag na nating sabihin ng FBI. Sa paningin nila, ang FBI, na dumadating ay 80% ng may malaking kaso. Nang umalis ang grupo ng FBI dala ang isang stack ng dokumento. Ang mga puso nilang nabibitin ay bumalik sa normal. Ang party ay magsisimula ng ganap na 8:00 PM. Dahil nasa dagat na, syempre kailangan lasahin ang alat ng tubig. Lumangoy si Cooper sa dagat, at pagbalik niya sa dalampasigan, natuklasan niya na may grupo ng tao na naghihintay sa kanya. Ngumiti si Owen. Syempre, ayaw niyang patayin ang gansa na nangingitlog ng ginto, dahil ang nakaraang partnership ay naging maayos. Napagpasyahan niyang palawakin ang kanilang deal. Mas napapalayo pa kay Cooper, para tulungan siyang mamahala ng mas maraming pera. Pero sa pagkakataong ito, hindi libre ang trabaho. Makakatanggap si Cooper ng 5% komisyon sa kita. Malinaw na mas malaki ito kaysa sa pagnanakaw. Pero parang hindi pumayag si Cooper. Sabi ni Owen, kung handa siyang magnakaw dahil sa pera, bakit hindi siya tumulong maglinis ng pera? Walang malaking isyo. Pero alam ni Cooper na kung mahuli sa pagnanakaw, masisira lang ang reputasyon. Pero ang money laundering na ito, kapag nahuli, baka mawalan pa ng buhay. Malapit na magsimula ang party. Dumating na ang mga bisita. Dahil hindi kasing generous ni Owen, hindi sila makasakay ng helicopter diretso, kaya para maiwasan ang traffic, napilitan silang umalis ng maaga. Sa Hamptons, madalas ang traffic dahil sa mga usang kumakalat. Kahit mukha silang inosente at cute, sa lungsod na ito, ang mga USA ay itinuturing na agresibo. Nagdadala sila ng mga garapata na may sakit, at ngumunguya ng mga halaman. Bumalik sa pangunahing usapin. Nang magsimula na ang party, ang grupo ni Cooper ay nawalan ng gana magsaya. Si Nick ay nag-aalala tungkol sa kanyang gym. Si Bonnie naman ay problemado dahil sa na-freeze na pera. Si Cooper mismo ay iritado, pero hindi niya inaasahan na. Si Chris ay naroon din sa party, ang babaeng nakasama niya sa yate dati. Nagkaroon ng kuryente sa pagitan nila. Siya ay hindi lang maganda, kundi isang bilyonarya na may bilyon-bilyong dolyar. Siyempre, walang rason si Cooper para tumanggi. Pero nang hawak na niya ang kamay niya, handa nang umakyat sa ikalawang palapag para sa intimate na usapan, biglang tumunog ang telepono, sobrang hindi tamang oras. Ayun pala, tumawag ang kapatid na babae para humingi ng tulong na nagsasabing, ako, dahil lasing at nagmamaneho, ay nakulong sa presinto. Tawagan si Mayo, siya rin ay dahil sa illegal na pagpasok, kaya ngayon ay nakakulong din sa presinto. Walang magawa si Cooper, pinatay ang tawag, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Chris ay naintindihan na. Ngayong gabi wala ng pag-asa. Pero ang problema ngayon, lahat ng tao sa party ay uminom na. Kung ngayon, si Cooper ay magda-drive pa uwi, baka mahuli ng pulis. Pagdating ng panahon, ang buong pamilya na 3 ay magkasamang papasok sa kulungan. Sa mahalagang sandali, ang asawa ni Bonnie ay nagboluntaryo. Dahil buntis, hindi siya kasalukuyang makainom ng alak. Kahit 3 oras na biyahe ay magiging hamon sa kanyang pantog. Pero sabi nga, magkaibigan sila. Agad silang sumakay ng kotse at nagmamadaling umuwi. Pero hindi maitatanggi na ang Hampton ay sobrang daming USA. Gabi na, pero hindi pa rin natutulog. Nagmaneho sila buong gabi, sa wakas ay nakarating sa presinto ng madaling araw. May isang lumang pelikula na tinatawag na Harvey, kung saan ang ina ng bida ay nagsabi ng isang bagay na ganito. Sa buhay, kailangan mong maging napakatalino, o kaya naman ay maging isang taong marunong mambola. Ayaw niyang maglaban ng pera para kay Owen, ayaw rin niyang laging mag-ayos ng mga gulo. Problema para sa ex-wife. Hindi niya kailanman hiniling na ang kanyang pamilya ay magbigay ng maganda sa kanya. Umaasa lang siya na hindi na sila magdadala ng karagdagang problema. Hinatay hanggang gabi ng araw na iyon, nang lumabas si Cooper para magtapon ng basura. Nakita niya ang isang kaina-hinalang sasakyan hindi kalayuan. Bago pa siya makalapit, biglang yumandar ang makina ng sasakyan, at saka nawala sa katahimikan ng gabi. Kaya ba si Cooper ay sinusundan na ng FBI? Kinabukasan, hindi na makayanan ni Cooper ang pagpupumilit ni Elena, at saka, ang mga gasto sa korte ay nangangailangan ng pera. Sa wakas,
pumayag siyang sumabak muli, pumunta sa bahay ng kapitbahay para alamin kung may kahalagahang bagay. Gayunpaman, kung gusto mong maging isang super magnanakaw, kailangan mong magkaroon ng tapang na higit sa karaniwan, kundi pati na rin ang mga kasanayan sa pagtakas. Makalipas ang ilang minuto, totoong walang tao sa bahay na ito. Noong bagong lipat si Cooper, dahil inaayos ang bahay, siya ay nakitira sa bahay na ito ng ilang panahon. Ngayong araw, ang target ay magdadala ng asawa para dumalo sa isang charity party. Malamang magdamag silang gising at hindi uuwi. Ang walk-in closet ay puno ng mga mamahaling handbag, iba't ibang klase. Pero si Cooper ay tamad na tumingin kay Lisa. Siya ay isang social media influencer, kasabay ng paglaki ng kanyang mga tagasunod. Ang mga red along natatanggap niya ay dama-dami rin. Pero dahil libre lahat, kung ibebenta sa second-hand market, mga $2,000 lang ang halaga. Sa biyaheng ito, may malinaw na target si Cooper. Iyon ay ang baseball card na kinukolekta ng may-ari ng bahay na si John. Huwag mong maliitin ito. Akala mo lang papel. At saka, ang sport sa card ay baseball. Kahit hindi sikat sa China ang sport na ito, sa Amerika, ito ay alaala ng pagkabata ng marami, lalo na para sa mga nasa edad na lalaki ng henerasyon 60s at 70s. Hindi lang ito isang simpleng player card, may dala itong pagmamahal. Pero sa paningin ni Cooper, ang mas mahalaga ay ang halaga nito na $30,000. Ngunit sa sandaling makuha na niya ang item at aalis na, biglang nag-text si Elena na nag-i-alert na ang mag-asawang John ay hindi sumunod sa plano at biglang umuwi. Ang dahilan ay simple lang, nag-aaway sila. Ngayon, mayroon na siyang 10,000 followers, may sarili siyang career. Hindi lang siya anino ng asawa. Wala siyang dahilan para magpauto sa kanyang asawa. Pero ang away nila ay naging problema ni Cooper, na nakulong sa loob ng bahay. Ang buong mansion ay maraming taguan. Pero ang mag-asawa ay naglalakad ng walang sinusunod na pattern. Kaya hirap na hirap si Cooper. Sa wakas napilitang tumakbo sa banyo. Ang nilalaman ng kanilang pagtatalo ay talagang kawili-wili. Parang sinasabi ni John na ginagamit ni Lisa ang pera niya para bumili ng followers. At saka nagbibihis ng mag-ara para sa papuri, mula sa ibang lalaki online. Pero wala nang pakialam si Cooper. Sa ngayon, pwedeng mahuli siya anumang oras. Kung bata pa siya ng 10 taon, tiyak na magdadalawang isip siyang tumalon mula sa ikalawang palapag. Ngayon kailangan kong gawin iyon pero hindi ko kaya. Noong bata ako, si Cooper ay dating sikat sa mundo ng negosyo. Bigla, para sa pagnanakaw, kailangan niyang tumalon mula sa bintana. Pero ngayon, para mabuhay, napipilitan siyang mapunta sa ganitong sitwasyon. Nakulong sa banyo ng kapitbahay. Ito marahil ang larawan ng tunay na midlife crisis sa Amerika. Si Cooper, kinuha ang phone at sinulyapan ang mensahe ng anak na babae. Ang kaso ng kanyang anak na lasing na pagmamaneho ay malapit ng litisin. Bilang ama, hindi siya pwedeng lumiban. Nakita niya na ang walang alam na mag-asawa ay lalong nag-aaway. Tiyak na hindi ito matatapos sa maikling panahon. Nagdesisyon siyang sumugal. Ang totoo, kapag ang isang tao ay abala sa pagtatalo, mahirap silang maapektuhan ng panlabas. Bakit hindi ka nalang mamatay para sa mundo? Sa cancer, o maniwala ka sa akin, mahal ko. Ang cancer ay wala kung ikukumpara sa iyo. Nang makalabas si Cooper ng maayos, si Elena ay nagmukhang hindi makapaniwala. Talaga bang siya ay isang super magnanakaw? Pero ayaw ni Cooper magpaliwanag. Ang kailangan lang ay pumayag siyang makipagtulungan kay Owen. Sa isang taon, madaling makakuha ng $10 milyong. Hindi na kailangan gawin ang mga maliliit na pagnanakaw na ito. Pero mula sa kanyang rebelde na anak na babae, bigla niyang napagtanto ang mga pagkakamali ng mga bata. Karamihan ay responsibilidad ng magulang. Kung gusto kong maging isang tunay na ama para sa kanya, kailangan kong simulan ang pag-ayos ng sarili kong barko sa tamang direksyon. Ang anak ay lumalaki ayon sa magulang. Bilang magulang, dapat magbigay ng magandang halimbawa. Si Cooper ngayon, araw-araw kung hindi nagnanakaw ay naglilinis ng pera. Wala siyang karapatan turuan ng anak na babae tungkol sa pagmamaneho ng lasing. Si Ket, kahit na matalik na kaibigan ng dating asawa ni Mayo. Bukod pa, nasa kamay ni Cooper ang kahinaan niya. Pero hiwalay ang usapan. Ang bayad sa abogado ay dapat bayaran. Bukod pa, nasira ni Tori ang kotse ng iba. Ang pinsala ay dapat bayaran ni Cooper. Pero ang resulta, hindi nabigo ang reputasyon niya bilang mahusay na abogado. Salamat sa kanyang pagtatanggol, nakaligtas si Tori sa pagkabilanggo. Suspinde ang lisensya sa pagmamaneho ng 6 na buwan at 50 oras ng community service. At kapag natapos mo na iyon, tatanggalin ko ang criminal record. Salamat, Judge. Sa madaling salita, kailangan lang niyang maging mabuti sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng kaso ng anak na si Tori, susunod naman ang kaso ng dating asawa tungkol sa pagpasok sa bahay ng iba. Kahit paano, magkakapit-bahay naman kayo. Ayon kay Ket, kailangan lang pumunta si Mayo sa bahay nila at humingi ng tawad. Mangako na babayaran ng pinsala sa kabilang partido, at sabihin sa kanila na bawiin ang demanda.
Napilitan si Mayo na pigilan ang sarili. Pinigil ang galit, ngumiti at pumunta sa pintuan para humingi ng tawad. Ang lalaking may-ari ay madaling kausap. Parang magkakapatid. Dahil magkalapit, naging bukas palad siya at tinanggap ang paghingi ng tawad. Pero ang babaeng may-ari ay hindi tumigil, maliban kung sasailalim si Mayo sa psychological treatment. Pagkatapos, pamahalaan ang iyong emosyon. Kung hindi siya sasang-ayon na bawiin ang demanda at kontrolin ang galit. Muntik nang hindi mapigilan ni Mayo na manakit, pero sa pag-iisip na makulong, pinilit niyang ngumiti at magpahiwatig na pag-iisipan niya. Dapat mong malaman na siya ay lisensyadong psychologist. Pilitin ng isang psychologist na sumailalim sa psychological treatment. Nakakahiya talaga. Akala ni Mayo sinasabi lang niya iyon. Kapag tinanggap na ng lalaking may-ari ang paghingi ng tawad, akala niya tapos na ang usapan, pero malinaw na ang asawa ang may huling salita sa bahay ng kapitbahay. Kinagabihan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ket. Ang kapitbahay ay naghain ng petisyon sa korte para bawiin ang lisensya medikal niya. Hindi maintindihan ni Mayo. Wala naman silang matinding away. Bakit kailangan siyang itulak sa dulo? Pero marahil dahil sa sobrang galit, hindi niya napansin ang kalsada. May narinig siyang thump, parang may naapakan ang sasakyan. Nagmamadaling bumaba si Mayo at nakita ang aso ng kapitbahay na nakahiga, nakadapa sa lupa, halatang hindi na may iligtas. Habang nagpapanik si Mayo at hindi alam ang gagawin, biglang may narinig na preno sa likod. Si Sam pala, nagkataon lang na dumaan. Ironic dahil dati silang matalik na magkaibigan. Dahil nagkaroon ng relasyon si Sam, inakusahan pa siya ni Cooper ng pagpatay. Matagal na silang hindi nag-uusap. Kapag nagkikita, isang salita man lang ayaw sabihin. Pero noong oras ng kagipitan, hindi tumingin lang si Sam. Tumulong siyang maghukay ng butas sa bakuran. Itago ang aksidente ng aso. Sa ibang bahagi, lumabas si Cooper para magtapon ng basura gaya ng dati. Biglang may isang van na sumulpot sa likod. Ilang nakamaskara ang sumugod at kinaladkad si Cooper sa loob. Dinala si Cooper sa isang warehouse. Ang mga kidnapper ay hindi nagsalita ng marami. Diretsong naglabas ng tablet na may larawan ni Cooper na palihim na nakikipagkita kay Clip. Si Clip ay ang secretary ng fund company na iyon. Dati, pagkatapos mamatay ng kanyang ama, sa wakas ay nagdesisyon si Cooper na kahit ipagkanulo siya ni Owen, kailangan niyang ihinto ang paglalaban ng pera. Sana ay may report ito ng kabilang partido mula sa loob. Sa ganun, hindi masasabing hindi ginawa ni Cooper ang trabaho, kundi natuklasan ng mismong kumpanya ang problema. Pero malinaw na malaking serbisyo ito para kay Clip. Ayaw niyang marinig na napakaraming interes ang sangkot sa fund na ito. Gusto pa niyang mabuhay ng ilang taon. Ngayon lang lumipas ang ilang araw, si Cooper ay nakidnap. Mahirap sabihin na hindi ang kabilang partido ang nag-leak ng impormasyon. Buti na lang walang masamang intensyon ang mga kidnapper. Naglabas lang ng dagger para manakot at sabihin, Cooper, isipin mo ang iyong pamilya. Huwag ka nang gumawa ng katangahan. Talagang natakot si Cooper. Pagkatapos makatakas, agad siyang pumunta kay Owen. Binalaan siya na kung gagalawin ang kanyang pamilya. Magkasabay silang mawawasak. Pero nagmukhang walang alam si Owen sa nangyayari. Wala siyang alam sa kidnapping. Sa halip, si Cooper ba ay may ginawang kasalanan sa kanya? Kung hindi, bakit siya pinaghihinalaan? Nakita ni Cooper na tila hindi siya nagsisinungaling, kaya bigla siyang nalito. Pumunta siya kay Chris at ipinaliwanag ang kanyang mahirap na sitwasyon. May isang taong sinasadya kang takutin. Makinig ka sa akin, cut the connection. Ang tanging banta na ginawa mo sa mga taong ito ay sa kasalukuyang sandali. Bago ka gumawa ng anuman, ang sandaling gawin mo ito hanggang sa huli. Magiging hindi ka magagalaw. Ito ang pagkakataon. Maaaring hindi na ito dumating ng pangalawang beses. Kunin mo ang kontrol. Gawin mong hindi magagalaw ang iyong sarili. Kung hindi, ikaw ang magdadala ng consequences. Sa wakas, nagdesisyon si Cooper. Pumunta ako sa kumpanya para harapin ng harapan si Boss Jack na ang 400 milyon na iyon ay maruming pera. Kung ayaw mong magkaproblema, ibalik mo na agad. Sa oras na sumasakit ang ulo ni Jack dahil dito, si Clip ay biglang nagsalita si Clip na hindi naman kailangang gumastos tayo para dito. Jack, paano natin mapapanatili ang investment na iyon? Illegal. Halos illegal ang investment na iyon. Sa mahigpit na kahulugan, hindi isang individual ang nagdedesisyon kung legal ito o hindi. Bukod pa, napakaraming pondo ang pinangangasiwaan ng kumpanya. Sino ang makakasigurado na lahat ng pera doon ay legal? Kahit parang sophistry, hindi naman mali ang pahayag na iyon. Ang investment company na gustong kumita, kahit papano ay may mga ilegal na aktibidad. Tumango si Jack. Malinaw na si Clip ay naghanda ng husto. Ang lahat ay para sa interes ng kumpanya. Siniraan ka, Jack. Sandaling naisip ni Clip na baka mali ang kanyang narinig, pero hindi nagbibiro si Jack. Ngayon ay pakiramdam niya kailangan niyang mapanatili ang limitasyon. Sa wakas, ang ibong malapit ng mamatay ay umawit ng malungkot. Ang taong malapit ng mamatay ay nagsasalita ng mabuti.
Nagpa siya si Jack na manatili sa huling shift na ito. Ang perang iyon ay ibabalik niya sa dating paraan. Kailangan lang ni Cooper na ayusin ang sarili niyang gulo. Si Clip ay isang hindi inaasahang pagkalugi, at masama ang pakiramdam ko tungkol doon. Pero hanggang sa isang antas lamang, inihayag ni Cooper ang kanyang huling trump card. Kung mananalo ba siya o hindi, hayaan na lang sa panahon ang paghusga. Hanggang sa gabing iyon, inanyayahan ni Owen ang grupo ni Cooper sa kanyang bahay. Sabi niya pag-uusapan ng tungkol sa gym chain, pero nagpulong pa rin sila. Siya ay nawawalan ng katinoan at sinabi pa kay Nick ng diretso. Ang kwento ng dalawang magkapatid na ginagamit ang gym para maglaban ng pera. Sa kanyang pag-iisip, $600,000 lang iyon. Hindi na kailangan itago. Sa bandang huli, lahat tayo ay maaaring kumita ng malaki ng magkasama. Umiling si Cooper. Hindi niya gusto ang pagkakataong ito. Tapos na tayo. Inihahanda ni Mates na ibalik ang perang iyon sa iyo. Alam nila na pera mo iyon, at alam nila na nasa listahan ka ng OFAC. Biglang naging seryoso ang mukha ni Owen dahil sa epekto ng droga. Dumiretso siya sa drawer at kumuha ng baril. Ngayon, 1 laban sa 3. Sa tingin mo ilang porsyento ang tsansa niyang manalo? Tiyak na lahat ay sasang-ayon na walang duda. May baril laban sa walang armas, talagang hindi maihahambing. Ang pinakamalala ay medyo magpapagod ka sa paghabol. Pero ang tinatawag na swerte, minsan ay kakaiba, nang bumagsak ng malakas ang ulo ni Owen. Bumagsak ng malakas sa lupa. Ang grupo ni Cooper ay maingat na sumilip. Ginamit ni Annie ang lahat ng kanyang tapang at hinawakan ang carotid artery ni Owen. Napakabilis niyang nagbigay ng conclusion. Tumunog ang smoke alarm. Hindi magtatagal, darating ang pulis at kakatok para mag-imbestiga. Mabilis na kinuha ni Nick ang Wallace at pinatigil ang alarm. Dapat ay tumawag agad sila ng ambulansya. Baka mailigtas pa ang tao kung nailigtas. Tiyak na 3 tao ang makakaranas ng walang tigil na paghihiganti. At kung hindi nailigtas, kahit intentional homicide o aksidente, sila ay pinaghihinalang sinadyang pumatay sa asawa ni Bonnie. Siya ay buntis pa lang. Si Nick naman ay isang retiradong NBA star. Kahit papano, siya ay isang public figure. Tiyak na masisira ang kanyang karera. Si Cooper ay hindi na kailangan pang sabihin. Siya mismo ay hindi naman malinis. Pagkatapos mag-usap, nagpa siya ang 3 na palihim na itapon ng bangkay sa lawa, para na parang walang nangyari. Kumuha sila ng mga gamit sa aparador para maglinis, at nagsimulang panasan ang mga fingerprints sa kwarto. Sa paningin ng mga kapitbahay, si Owen ay isang bilyonaryong hindi masyadong marangal. Hindi pa katagal, hinanap siya ng FBI sa kanyang bahay. Kung bigla siyang mawala, iisipin na nagtatago siya. Hindi nila iisipin na siya ay pinatay. Pagkatapos nilang linisin ang lahat, ang susunod ay kung paano itapon ang bangkay. Ang paggamit ng sariling kotse ay delikado. Madaling mag-iwan ng dugo at ebidensya. Ano sa tingin ninyo ang gagawin natin? Tumawag ng Uber? Sige na. Gagamitin natin ang Escalade ni Ash. Mabilis na sumunod si Cooper sa labas. Gusto nilang ipaliwanag na hindi nila pinatay si Owen. Natamba siya ng mag-isa. Pero si Sam ay ayaw makinig. Kung aksidente nga siyang natamba, bakit hindi tumawag ng ambulansya? Ngayon hinahabol nila tayo. Hindi naman sila pupunta para patayin tayo, di ba? O Diyos ko, magiging suspect ako, hindi ba? Tiyak na magiging suspect ako. Ito ay, ang pangalawang lalaki sa tabi ko ay pinatay na, Sam. Ayaw niyang masangkot sa murder, at ayaw niyang magkaroon ng panibagong label. Nangako siya kay Cooper na itatago ang sikreto. Kapag ang pagkamatay ni Owen, kung matuklasan, wala rin siyang makukuhang pakinabang. Narinig ni Sam na plano ni Cooper na itapon ang bangkay sa ilog. Pakiramdam niya hindi maganda iyon. Bilang isang real estate agent, alam niya ang isang mas magandang lugar para itapon ang bangkay. Dinala ko sina Mickey at Susan doon. Naguhukay sila ng swimming pool, at sa susunod na linggo ay magbubuhos na sila ng semento. Super masaya na pumayag. Ilang tao agad na nagmaneho paalis, pero si Owen ay nasa trunk. Si Bonnie ay laging nakakaramdam ng ginaw sa likod. Natatakot siya na biglang imulat ni Owen ang kanyang mga mata. At totoo nga, dumating ang kinakatakutan ni Bonnie. Hindi naman siya propesyonal. Ang brain trauma at deep coma ay magpapahina ng pulso at magdudulot ng ilusyon na patay na ang tao. Si Owen ay walang malay at may tama sa ulo. Sa oras na iyon, wala na siyang malay. Nakita niyang hindi kaya ni Bonnie na mag-isa. Kinailangan ni Cooper na bumalik at sumali sa laban. Si Nick ay medyo nagpanik habang ang 3 ay nag-aaway ng mas matindi. Gusto niyang huminto ang sasakyan, ngunit biglang may isang kawan ng USA na sumulpot sa harap. Sa gulo kanina, hindi sinasadyang nabasag ni Owen ang bintana ng sasakyan. Habang pumapasok ang tubig sa lawa, nawalan ng kontrol ang sasakyan at lumubog sa ilalim. Buti na lang marunong lumangoy ang ilan sa kanila, kaya madali silang nakalutang. Pero si Owen ay hindi pinalad. Siya ay nasugatan sa ulo at nawalan ng malay. Kahit gaano pa kagaling lumangoy, wala na siyang magagawa. Napakalalim ng lawa dito.
Basta walang sadyang sumisid, malamang hindi matatagpuan ang bangkay ni Owen. Ngunit para makasigurado, kailangan nilang ilipat si Owen sa upuan ng driver, para kahit matuklasan. Iisipin ng pulis na si Owen ay lasing at naaksidente. Ngunit kung ang unang pangyayari ay masasabing aksidente, hindi na kailangang managot ang tatlo sa kriminal. Ngayon, hindi lang nila siya iniligtas, kundi sadyang itinapon ng bangkay at ginawa itong parang aksidente. Sa paningin ng batas, ito ay bumubuo ng kasong homicide. Ang pinakamataas na parusa ay mahigit 15 taon sa bilangguan. Ngunit mula sa ibang pananaw, ang tatlo ay may isang sekreto na, simula noon, bukod sa pagkakaibigan, sana ay mas naging matibay ang kanilang samahan. Gayunpaman, minsang sinabi ni Benjamin Franklin na 3 tao lang ang makakapagtago ng sekreto kung 2 sa kanila ay patay na. Tulad ng inaasahan ni Cooper, ang pagkawala ni Owen ay hindi nagdulot ng malaking kaguluhan. Inakala ng lahat na tumakas siya sa ibang bansa at magtago upang maiwasan ang gulo. Tanging ang anak na babae ni Owen ang may kaunting pagdududa. Sa tingin niya, kahit saan pumunta ang kanyang ama, dapat sana ay isasama siya, pero wala pa siyang 18 taong gulang. Walang magbibigay pansin sa sinasabi ng isang bata. Si Cooper naman ay hindi sakim. Ibinalik niya ang pera ni Owen sa pamamagitan ng lumang ruta. Dapat mong malaman na ito ay eksaktong $400 milyon. Hanggat hindi natutuklasan ang pagkamatay ni Owen. Bilang kinatawan, magagamit niya ang pera ayon sa gusto niya. Ngunit naisip ni Cooper ng mabuti. Sa likod ng perang ito, ay hindi lang si Owen, kundi pati ibang grupo ng interes. Ang pagbabalik nito ang tanging paraan para maiwasan ang panibagong pagdukot. Hinangaan din ng abogado ang tapang ni Cooper. Sa totoo lang, ang nakaraang pagdukot ay hindi nila ginawa. Kung nag-isip lang ng mabuti si Cooper, malalaman niyang bukod kay Owen, ang tanging hindi gusto na maibalik ang pera ay ang malaking shareholder ng pondo. Sa madaling salita, ang umagaw kay Cooper at nagbanta ay talagang si Chris. Pagka-uwi sa mansyon, biglang lumapit si Elena. Ang kanilang pera ay nakatago pa rin sa gym ni Nick, at kailangan munang hintayin ang proseso bago nila makuha ito. Pero dati, para mailabas ang kanyang kapatid, umuutang siya ng $50,000 sa sindikato, at malapit ng magdyo. Kaya napilitan siyang humingi ng tulong kay Cooper. Ngunit kababalik lang ni Cooper ng pera at walang itinago para sa sarili. Si Bonnie naman ay takot na baka suriin ng asawa ang account kung siya ay magpahiram sa isang babae. Kahit anong paliwanag ay hindi magiging malinaw. Nang makita ni Elena na lahat sila ay umiiwas, napagtanto niya na ang turingan nila ay mga kasabwat sa pagnanakaw. Hindi sila matatawag na magkaibigan. Babayaran ka namin. Pangako, bigyan mo lang kami ng kaunting oras. Wala na akong oras. Alam na alam ni Elena ang paraan ng underground. Ayaw niyang isangkat si Cooper. Kailangan niyang mag-isip ng sariling paraan. At ang paraan ay buksan ang pinto ng bahay ng may-ari sa hating gabi, para pasukin ng mga kaaway at pumili ng mahalagang bagay. Ngunit napagkasundoan na $50,000 lang ang kukunin. Pero hindi tumupad hanggang ninakaw nila ang lahat. Walang saysay na $50,000 lang kunin. Si Nick ay isang alamat ng Spurs at may championship ring. Si Elena ay nagsabi ng lahat para kumbinsihin ang kabilang panig. Ibalik ang singsing. Kailangan kong gawin itong mukhang totoo, di ba? Pagpasok, nakita ko ang magnanakaw. Sumugod ako sa kabilang side. Ang hidwaan sa tatlo ay lalong lumalim. Pumatay sila ng tao, at kapitbahay pa nila. Walang sino man ang tunay na mapayapa. Si Nick ay laging disiplinado at hindi pa lumalabag sa batas. Pagka-uwi, parang nawala ang kanyang diwa. Pakiramdam niya, siya ay pinagkanulo ng 2. Nagkaroon ng gulo sa club. Natapos ito sa pagkakapatumba ni na Cooper at Nick. Ayaw ni Cooper na palakihin ang gulo, habang si Nick ay matigas ang ulo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lagi nating iniisip na kaya natin, na kontrolado natin ang sitwasyon, na ang isang maliit na kasinungalingan ay makakaiwas sa gulo. Pero mula sa sandaling pumili kang magtago, naging alipin ka na ng kasinungalingan. Ang mga bagay na gusto nating ingatan, disenteng trabaho, magandang reputasyon kapag hinarap ng takot at kasakiman. Sila ay madaling gumuho. Ang tunay na lakas ay hindi ang hindi pagkakamali, kundi ang lakas ng loob na harapin ang mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Owen ay hindi na may tatago pa.